The next in line is Senator Manny Pacquiao. Thank you. Thank you, Madam Chair. Pwede ko ba po bang tanungin yung mga witnesses natin? Yung kahapon, kasi hindi natapos yung usapin kahapon. Alin po yon? Is that the one in Pasay or yun po sa Yung Antipolo? sa si Hara? Pasay. Sa Pasay, sa Pasay. Hara, are you here? Okay. Opo. Hara, let me just remind you na you're still under the same oath nung kahapon. Thank you. With the assistance of counsel, Attorney Fernandez is here of Mabini. Thank you. Go ahead, Senator Pacquiao. Ms. Hara, alam niyo po na may sinumpaan kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito. Opo. Ano po ang hanap buhay niyo uli? Wala po. Nasa bahay lang po nag-aalaga ng mga bata. Yung asawa niyo po, ano pong hanap buhay niya? Yun nga po, nagbebenta po siya. Pero yun nga po, sabi ko nga po, time na po yun, magbabago na po talaga siya. And also, for the record, Madam Chair, sinabi ni Hara yesterday na it happens, itong mga insidente na to, before President Rodrigo Duterte administration. So, am I right, Ms. Hara? Hindi po. Sa Antipolo po yon, Senator Manny. This one happened July 6, July 7. July Yung sa 7. Antipolo Apo. po, yung June 20. Okay, next question ko is, ang sinasabi niyo po ay yung pagbibinta niyo ng droga is pangtawid gutom. Tama po ba ako? Opo. Pangtawid gutom lang at magkano po kinikita ninyo? Yun nga po, kumbaga sa araw-araw po na yung mga 300, 400, ganun lang po. 300 pesos per day. Mhm. So kung itotal mo po yan, that's 9,000 a month. Sa mahal ng bilihin po ngayon, sapat lang po yan. Pero, matanong ko lang po kayo, nung sinabi nyo na hiningian kayo ng 20,000, kaagad-agad kayo, ang narinig ko po kahapon sa inyo, ay sinabi nyo, nagbigay po kaagad kayo ng 20,000. Opo. Kung sa ngayon, 300 pesos lang po yung kinikita nyo sa araw-araw, saan nyo po nakukuha yung 20,000? Hindi, kinausap ko po yung mga, kasi 6 po sila eh. 6 po siya nakulong. So, nakipag-operate po sa akin yung ibang pamilya po nun. Ang ginawa ko po nun, 6 ang? 6 po sila, nahuni po nun. Okay po. Bali po, share po kami nun sa pera para matubos na po namin sila. Tapos yung iba po nun, inutang ko na po para malabas na nga po sila. Pati po yung nung nahuli nahulihan siya ng droga, tinubos niyo rin po ng 10,000. Opo, ano naman po yun? Binigyan po kasi ako ng taning nila eh. Ang sabi ko, hindi ko kaya yung taning ninyo. Sabi ko, ganun, kailangan ko pa, Pwede ko po bang malaman kung ilang araw yung taning nila na ibinigay sa iyo? Oras po. Oras po ang lang, binigay oras lang. nila sa akin. Sabi ko, hindi ko kakayanin po yan. Ang gusto po nila, alas 3 mismo po, bago mag alas 3, magbibigay po ako ng 10,000. Sabi ko, hindi ko po alam. Ang ginawa ko po, binenta ko yung cellphone po na bigay sa akin ng kapatid ko. Tapos, kumbaga lahat na po pwede may benta po, ginawa ko. Yung kapatid po niya, na galing, ibang bansa, yun po, tumulong din po sa akin, nanghiram din po ng pera. At tama po ba na hindi lang po nagbibinta ang asawa ninyo ng droga, kundi gumagamit din po siya? Opo. Tama po ba? Opo. Pati po yung magulang nyo po na lalaki ay gumagamit din po ng droga. Tama po ba? Gumagamit po si Papa. Aminado po ako gumagamit. Pero yung pagbebenta siya, sabi po nila, hindi po nagbebenta si Papa. Asawa ko lang po talaga. Pero gumagamit po ng droga? Hindi, yung time na pong yun, wala na. Kasi sumuko na po sila nun eh. So, ang nangyari po, kasi alam na po nila mangyayari. Once na sumuko po kayo, imamonitor na kayo ng mga pulis. Kung gumagamit ba kayo or yung parang tigil na ba? Parang ganun po. Kaya hindi na po sila gumagamit. So, ang asawa ko na lang po talaga na siya lang po yung titirang, kumbaga hindi pa po sumusuko. Pero nung time pong yun, susuko na po talaga siya. Sa salaysay nyo kapon po, nung ni-raid kayo ng mga pulis, sinabi nyo po na
wala kayong walang nakuhang droga ang mga pulis sa inyong sa posisyon ng inyong asawa. Apo. Totoo po ba ito? Apo. Sinabi niyo po yan kahapon. Apo. Okay. Ayon nun sa ating pulis na may nakuhang droga doon sa asawa mo. Yung kaya po Madam Chair, pinatawag natin yung dalawang pulis ngayon dito para makasagot sila sa mga ilang katanungan para mabigyan ng linaw, no? Kasi para maging parehas, pantay tayo, maging parehas ang tanungan natin dito, hindi magiging bias at hindi magiging unfair sa mga sa ating mga kapulisan. Nandito po ba yung mga dalawang pulis? Okay, pwede po ba silang tanungin, Madam Chair, but before siguro manumpa muna sila. Can we ask the two policemen, tayo for the swearing? Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this public inquiry? You may take your seats. Ask questions, Senator Manny. Can I ask kung meron po kayong abogado or you desire to be assisted by counsel? Wala pa po, Your Honor. Ano pa lang. Gusto niyo pong magkaroon ng abogado? Kami lang po sarili namin. Meron. Sigurado po kayo? Maghanap pa po. Meron ka pong abogado? Sa ngayon po, wala pa. So, are you willing to testify today na wala kayong abogado? Your Honor, yung naisampa na po sa amin yung kasong murder. So, hindi na po kami magbibigay ng statement kasi nasa Office of the Fiscal na po yung kaso. One minute suspension.
Can we resume now, please? Saka may issue na kung sino yung abogado nila. Hindi pwede. Pero ano naman eh. Sige, sige. So, hearing resumed. So, balik po tayo sa tanong ko po. Sabi niyo wala po kayong abogado ngayon. Gusto niyo Yes ho bang po, magka-abogado? Your Honor. Kami lang po ang kukuha ng abogado namin. Wag mo muna sa ngayon. By the way, paki-state for the record po ang mga pangalan ninyo. I'm Pio Alipio Balo Jr. Kayo po, I'm PO1 Michael B. Tomas, Your Honor. PO1, PO2 and PO1. Okay. So, gusto ho nyo ba magkaroon ng abogado para i-assist kayo ngayon? Your Honor, yung kaso po namin naipile na po ng murder. Opo, alam po namin yan, binanggit ho sa amin yan ng hepe nyo, but may I inform you po na under the rules, hindi po yan ground para hindi kayo mag-a-appear sa amin at magte-testify. Your Honor, sorry po. Sa court na lang po kami mag-testify. Hindi ho masyadong, mukhang hindi nyo po naiintindihan, ano po. Pinatawag po kayo dito para mag-testify. Alam po namin na meron kayong kaso na. Nasa prosecutor's office. Sabi po ng aming rules, which is the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, the filing or pendency or any prosecution of criminal or administrative action shall not stop or abate any inquiry. And meron din hong jurisprudence that the sheer institution of a criminal or administrative complaint before a court or tribunal should not ipso facto stop the conduct of legislative investigations. O lalo na hong hindi ho dahilan yan para hindi kayo mag-appear sa amin at mag-testify. Pero tinatanong ho namin kayo, kasi karapatan nyo po yun, gusto nyo ho ba magpatulong o magpa-assist ng isang abogado? 1 minute suspension, Madam Chair. 1 minute suspension. 1 minute. Just sandali lang, sasabihin. Just 1 minute suspension.
Hearing resumed. Start na po tayo. Muli ko po kayong tatanungin kung gusto nyo po na meron kayong abogado. Kasi klarado po sa rules namin that at every hearing, public or executive, this is Section 14, every witness shall be accorded the right of having a counsel of his own choice. At meron din ho kayong karapatan to refuse to answer a question. Section 19 naman ito, yung privilege nyo against self-incrimination. A witness can invoke his right against self-incrimination, but only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. So yun po ang mga karapatan nyo na nag-a-appear kayo sa amin bilang testigo na unang-una may karapatan kayong kumuha ng sarili nyong abogado of your own choice at pangalawa, yung right against self-incrimination. Pero hindi nyo po pwedeng sabihin sa amin na dahil meron na kayong kaso sa prosecutor's office ay hindi na kayo sasagot sa mga tanong ng committee. So anumang katanungan. Kasi ini-invoke lang po yung right against self-incrimination kapag merong tanong na sa tingin nyo ay makakasama sa inyo, makaka-incriminate sa inyo, lalo na meron na ngang criminal case before the prosecutor's office. So una ko muna pong tanong yung tungkol sa abogado. Yun muna po ang isettle natin. Gusto nyo ho ba ng abogado? Hindi na po. How about si PO1 Tomas? Hindi na rin po, Your Honor. So you are waiving your right to counsel. Yes, Your Honor. So expressly made in open court that they're waiving the right to counsel. So Senator Manny can proceed. Thank you, Madam Chair. P1 Michael Balo, PO2 Michael Balo, and PO1 Michael Alipio Balo, and PO1 Michael Tumas. Ayon sa salaysay nung Sandali lang asawa. po. I'm sorry, Senator Manny. It's something that, so excuse Senator Manny. Procedural, this is a procedural matter, and also with respect to the matter that is at hand. Gusto ko lang hong maniguro na yung talagang desisyon nyo ngayon na hindi na lang kayo magpapa-assist ng isang abogado ay talagang desisyon nyo. Kusang loob nyo ho bang ginagawa yan? Kasi kanina ho, bago tayo nag-break, ay sabi nyo, gusto. Or sabi nyo, meron kayong kamag-anak na abogado. Pero medyo mukhang nagkonsulta po kayo ngayon. So, gusto lang ho namin maniguro na voluntaryo po o kusang loob yung pag-waive nyo ng right to counsel. Voluntary po, Your Honor. Kayo po, PO2 Tomas. Voluntary, Your Honor. Okay. Please proceed. Thank you, Madam Chair. PO2 and PO1 Alipio and Michael, ang salaysay nung asawa nung biktima o namatay na si GP. Ang sabi niya, nung ni-raid nyo na raw sila sa bahay nila, wala kayong nakuhang druga o shabu nung time na yon. Totoo po ba ito? Hindi po sa loob ng bahay, sa labas po. Sa labas ng bahay. Saan po sa labas ng bahay nyo nakuha yung druga? Sa posisyon niya o hindi? Sa position niya po. Sila po mag-ama sa position. Sa posisyon niya. Saan nyo po na nakuha? Sa bulsa niya?
Sa waste, ano nila? Sa may biwang, sa may hawak. Sa Biwang, Your Honor. Okay. Kasi confusing lang yesterday, for the record, Madam Chair, na yesterday sinabi nung asawa ni JP na walang drugang nakuha sa kanila. So, I just want to clarify na para hindi maging unfair. So, yun yung mga tanong ko. At pagkatapos nyo po bang, yan po ba ay nailagay nyo sa affidavit ninyo? Yes, Your Honor. Nakasubmit po na po ba kayo ng counter affidavit doon sa salaysay nung asawa ng biktima? Lahat po, meron na po. Okay. Balik po ako doon sa asawa ni GP. Ma'am, sinabi po nung ng mga pulis na may nakuha silang droga sa asawa ninyo at doon sa biyenan ninyo o papa ninyo. Bakit niyo po nasabi kahapon na walang nakuhang droga? I'm sorry. You're questioning. Yes Okay. po, questioning to Alright. Hara. Senator Manny, again, I'm sorry for interrupting. Concerned about the situation pertaining to the two policemen. Yes, they manifested that they are waiving the right to counsel. Gusto ko pong malaman muli, nung decision po na napag-waive nyo, meron ho bang isa pang abogado? Meron kayong sinangguning abogado para bigyan kayo ng payo tungkol sa pag-waive ng right to counsel. Kanina ho kasi during the break, may mga ilan-ilan po kayong kausap. Meron ho bang abogado dun sa mga kausap nyo? I want to be very sure about this thing because we do not want to be prejudicing certain personalities here or certain resource speakers. I also want to protect your rights because malinaw po yan na may karapatan kayo sa abogado. Pero pwede nyo ngang i-waive. Pero malinaw din po na kapag wini-waive, ang waiver is voluntary and with the assistance also of counsel. So, yung pag-waive nyo po, meron ho ba nag-advise na abogado? Meron ho bang abogado kanina nung kausap siya? Yes, Director General De La Rosa? Your Honor, my men are already confused. Can we have 1 minute break, Your Honor? Okay, 1 minute suspension. Thank you, Your Honor.
Hearing resumed. So ano ho pinag-usapan nyo before we decide on this? Meron na ho ba kayong abogado? Your Honor, kumonsulta lang po kami ng si Attorney Benedicto. Tinuro lang niya sa amin kung ano yung mga rights namin po. Sino po si Attorney Benedicto? Are you part of the PNP? Mm-hmm. So, Good morning, Your Honors. can we have your full name? For the record, Attorney Benedicto Malcontento, Your Honor. And you are I am a private practitioner? Yes, Your Honor. Not part of the PNP as an institution? Not part of the PNP as an institution. May we know why you are here? We are providing free legal service, Your Honor, for the Philippine National Police, Your Honor, in a private capacity. You are a private lawyer but providing legal service to the PNP. Because we are sort of a quandary here, because remember, these two policemen are already charged before the prosecutor's office by the PNP. The PNP is the complainant in that case, and therefore is rather questionable if he receives counsel from a lawyer who is not exactly independent from the PNP as an institution. Tama ho? If I may allow to explain, Your Honor. Yes. Consistent with the instruction of this honorable chair, I just explained to them, Your Honor, the right to have a counsel and the right to remain silent, and that ends, Your Honor, because I'm not their Yes. private counsel. My opinion as a lawyer, as an officer of the court, ended there, Your Honor. Pardon? Ended there. So in the tender of the opinion as to the right to have a counsel of their own choice and to the right to remain silent. Thank you. So naintindihan niyo po yon? Yung advice sa inyo? Yes, Your Honor. Senator Manny. Thank you, Madam Chair. Baguhin ko na lang yung tanong doon sa asawa ni JP. Yung asawa niyo po, sinabi niyo na nagtutulak ng droga. Kayo po ba nagtutulak din ng droga? Hindi po. Hindi niyo po naranasan na magbenta ng droga kahit once o Hindi po. ay hindi niyo? Alam niyo po ba na ang pagbibenta ng droga ay bawal? Alam ko po. Hindi niyo po ba sinabihan siya, yung asawa ninyo na bawal yan nung nalaman niyo na yan ang trabaho ng asawa niyo? Pinagsabihan ko po, may tendency na po din na maghihiwalay po kami about doon sa pangyayaring po na nalaman ko po. Pero yun nga po, sinabi niya po sa akin, pansamantala. Hindi ito magtatagal. Hanggang, yun nga po, hanggang ito na yung way na talagang magbabago na po siya. Na kaya, ano na po kumbaga kinumbinsi ko na po siya lalo Kasi may paraan na po ko, kumbaga kumbaga parang, parang may ano na po ako sa kanya, panakot. Na sinabi ko po sa kanya, lalaki ang anak mo, magbago ka na. Sabi ko nang ganon. Doon na po siya napaisip na, yun na nga po, yun na po yung paraan niya na magbago. Kasi ang gusto po niya, makita niya anak niya. Lumaki ang anak niya. I'm sure naman po, before election pa, before May, nanonood kayo ng TV, di ba? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Alam niyo po na kung si Presidente Digong ang maging manalo sa eleksyon, ayaw na ayaw niya yung droga. Opo, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay. Pinaliwanag ko na po. At nangyari po ito pagkatapos na po ng eleksyon. Tapos na po yung eleksyon nun. Nangyari po yun. At may bagong halal na Pangulo. Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Hindi po ba kayo natakot na sa matinding
campaign ng PNP against illegal drugs, patuloy pa rin po yung asawa ninyo nagbibinta ng droga? Natakot po. Ang ginawa ko po noon, yung time na yun, kahit 5.5 po yung tiyan ko, kasi alam ko, ramdam ko po ito na lang yung way ko para magbago siya Nagpa-check up ako, sinabi nga sa doktor na lalaking anak ko, sabi ko, sabi ko sa kanya, magkakaroon ko ng lalaking anak. Sabi ko, kailangan mo na magbago para makita mo siya paglaki. Kasi ayoko lumaki yung mga anak mo na malalaman nila na ganyan ang trabaho mo, lalo yung isang babae ko po. Okay, anyway, may kaso naman yan. Ongoing naman yung kaso. Sabi nga nung dalawang pulis na nandito, sa salaysay nila, tiwala naman tayo sa ating mga hurado para desisyonan yung kaso ninyo. Dahil lang sa salaysay ng mga pulis, may droga silang nahuli, at ang salaysay ninyo walang nakuhang droga sa posisyon nila, ayon sa pagkakaalam mo, pero ayon sa pulis, may nakuha silang droga doon sa posisyon ng asawa at father-in-law ninyo. At inamin nyo rin, for the record, Madam Chair, inamin nyo rin na talagang nagtutulak ng droga ang iyong asawa at father-in-law. At yun at hindi lang nagtutulak ng droga at gumagamit pa ng droga. So yan lang muna ang katanungan ko para sa inyo, at gusto kong tanungin din yung isa kahapon, yung tanungin ko yung si Mary Rose ba yun? Yung sa Madam Chair, yung sa... Yes, Mary Rose. Nandito rin siya. Where is Mary Rose? Mary Rose, excuse me, Senator Mann, I'm just gonna remind her, nasa the same oath pa ho yung pagtestigo nyo ngayon with the assistance of counsel. Please proceed, Senator Mann. Okay, maraming salamat, Madam Chair. Mary Rose, ayon sa salaysay ninyo, na alam ninyo na nagtutulak yung magulang ninyo ng droga. Tama po ba ito? Opo. Pagilapit lang po ng mic sa... Opo. At nung nalaman nyo, ilan po ba kayo magkakapatid? 5 po. 5. Nung nalaman nyo na nagtutulak ng droga ang magulang ninyo, alam po ba ng mga kapatid nyo ito? Opo. Alam ng mga kapatid ninyo? Opo. Ilang taon na po ba yung mga kapatid ninyo? Yung sumunod po sa akin, nasa 20 na po. Tapos yung pangatlo, 18. 18? Opo. Tapos yung isa po, yung pang-apat, 13. Tapos yung bunso, 7 taon. So, alam na nila yung pinagbabawal na gamot. Alam na nila yung droga? Hindi po nila alam, pero alam po nila nagbebenta sila papa nun. Okay. Nung nalaman mo na nagbibinta ng droga ang mga magulang mo, hindi mo ba sinabihan na yan ay bawal? Sinabihan ko po na mabawal yan, kaso gusto na po nilang kumalas dun sa pagbebenta na yan. Sinabihan po kami ni mama na hindi madaling kumalas kasi pag kumalas daw po sila, papatayin sila kasi marami silang alam. Okay, for the record, Madam Chair, tama po ba na sinabi nyo na nangyari ito bago ang Duterte administration? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Nung umupo si Duterte at nanalo siya sa election, hindi nyo po ba sinabihan yung magulang ninyo na itigil na yan dahil matindi ang kampanya laban sa illegal na droga? Titigil na nga po sila nun, last na nga po yun. Hindi na nga po. Hindi na nga po sila makawala sa pagbebenta na yun kasi binabantaan na po sila. Na pag kumalas po sila sa grupo, baka daw po ikanta nila yung mga pulis na yun.
Mary Rose, alam ba ng mga pulis na alam ng mga kapatid mo rin na magulang mo ay alam nila na ang mga magulang mo ay nagbibinta ng droga? Ano po? Alam ba ng mga pulis na alam din ng mga kapatid mo yung mga transaksyon nila? Hindi po. Senator nila. Manny, that should be your last question. Yeah, Time is up. Malapit na Thank po. you. Mga dalawang tanong na lang po. Okay. Gusto ko pong linawin na yung tatay mo at yung mami mo wala bang sinabi sa iyo bago sila umalis ng bahay? Meron po. Anong sinabi sa iyo? Na magre-remit na nga po sila. Last na po yung araw na yun kasi magbabalik maneho na po si Papa. Natatakot na sila. Baka mapatay sila. Okay, maraming salamat po kasi wala na akong time. May isang katanungan lang po ako para sa mga pulis sa PNP, Madam Chair. Last na lang. To our active na Chief PNP General De La Rosa, doon sa mga tinatawag natin ng mga surrendere nung in-announce yung mga pangalan nila, sa libo-libo yun, ang dami, thousands na mga surrendere. Yung iba, kung hindi pa pinangalanan yung mga pangalan, ay hindi mag-surrender. Hindi mag-surrender kung hindi i-announce sa TV, i-broadcast sa TV yung mga pangalan nila. Ang tagal pa nila nag-surrender. So, ang tanong ko lang, may kaso na po ba sila? Nakasuhan po ba sila? Yung iba, Your Honor, yung ating case build up against them are still ongoing. Yung iba naman ay nakasuhan na po. Like yung isang drug lord na nag-surrender from yung number 2 from Cebu, yung si Franz Sabalones, at yung mayor ng Albuera, Leyte, na si Mayor Espinosa, nakasuhan na po. Illegal possession of firearms at saka yung illegal possession of firearms and explosive at saka yung illegal drugs. Pati po si Espinosa? Yes, Your Honor. Hinintayin lang po na yung warrant maglabas. Then, isi-serve na po namin. Okay, ang sabi kasi nung ang tandingin ko kasi dito, pag dumami na po yung sa dami ng mga sumuko, pag walang makasuhan, baka mag sumabog at hindi na natin makayan yung mga issue na yan. Good thing na narinig ko na may mga kaso na sila. Anyway, marami pang magtatanong, General, no? Lahat ng campaign nyo about sa drugs, nandito lang kami sa likod, nakasuporta sa mabuting adhikain para sa kapayapaan ng ating bansa, para sa katahimikan na tayo mamuhay dito sa sarili nating bansa na may matiwasay at yung confident ka na mamuhay dito sa bansa natin, wala kang takot, maglakad-lakad diyan sa kalsada, na may pagkakaisa, walang krimen na nangyari. Gusto po natin 'yan na mangyari. So, suportado po namin kayo sa inyong advocacy na pagsugpo sa droga sa ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Pacquiao.